Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit na hindi hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang kwento po tungkol kay Jonas ay matatagpuan natin sa isa sa aklat ng matandang tipan na nagtataglay rin ng sarili nitong pangalan mula sa aklat ni Jonas. Sa kwento dito, isinugo ng Panginoon si Propeta Jonas upang ipangaral niya sa mga mamamayan ng Ninive ang mensahe ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Noong una po kasi, hindi sila nakikinig at sumusunod sa mga pangaral ni Propeta Jonas. Subalit dumating ang pagkakataon na sila ay nagbago ng takbo ng kanilang puso't kaisipan at kinalaunan ay nagawa nilang magbago sa pamamagitan ng mga pangaral ni Propeta Jonas. Noong ipinahayag ng propeta, nagugunawin ang Ninive sa loob ng 40 araw. Doon ay napagtanto ng mga taga Ninive ang laki ng kanilang mga nagawang kasalanan,
laban sa ating Panginoon. Kaya nga bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno. Dahil sa ginawa po nilang pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan, hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin ang bayan ng Ninive. Sa Ebanghelyo po, ang mga tao humihingi ng palatandaan sa guro ng mga batas at sinabi ni Jesus na ang tanging palatandaan na ibibigay sa kanila ay ang palatandaan ni Jonas. Ang palatandaang ito na maaaring tinutukoy ng ating Panginoon ay ang hamon sa kanila na magbalik loob at huwag nang mamuhay sa kanilang galit at puot. Kaya kung malaya sila sa galit at puot, malaya rin silang makapaglilingkod sa ating Panginoon. Malaya silang makakapagpahayag ng kanilang pananampalataya. Malaya silang makahihiling ng mga grasya at mga biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, siguro marami sa atin sa mga panahon ito naghihingi at patuloy na nanalangin ng mga palatandaan sa Panginoon. Subalit lagi po nating iisipin na si Jesus Nazareno ay higit pa sa mga palatandaan na ating hinihiling sa ating Panginoon. Mas malaki si Jesus Nazareno kaysa sa ating mga hinihiling. Si Jesus Nazareno, malaki at malakas ang kapangyarihan upang dinggin ang lahat ng pagsusumamo ng ating puso't kalooban. Kaya nga tulad ng mga taga-Ninive, paano pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin kung wala si Kristo sa ating puso? Unang-una ang dapat nating gawin ay magbalik loob sa Diyos at humingi ng kaniyang kapatawaran. Sa ganitong paraan, si Jesus Nazareno ay maaaring makapamuhay sa kalagitnaan ng ating buhay. Siya ang maghahari sa ating mga puso. At kung si Jesus Nazareno na ang naghahari sa ating mga puso, hindi na natin kakailanganin ng anumang mga palatandaan sa bawat na hinihiling natin mula sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, walang bagay ang hindi magagawa ng Diyos. Huwag nating subukan ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay lubhang mabait at maawain. Hindi na mahalaga ang mga palatandaan. Ang tunay na mahalaga, si Jesus Nazareno, namumuhay sa kalagitnaan ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.